Magandang araw po, maligayang pagdating sa Veggie Eskwela. Sa ating webinar series ay tuturuan po namin kayo kung paano magtanim ng masustansyang gulay sa inyong tahanan, paaralan o komunidad. Ako po si Joyce Gaviola at sa webinar na ito ay pag-aaralan natin ang pagtatanim ng madadahong gulay. Alam niyo ba kung anong kulay ng gulay ang pinakamasustansya sa lahat? Ang sagot ay ang berdeng madadahong gulay. Ang berdeng madadahong gulay ay napakahusay na panggalingan ng fiber, folate, at carotenoids. Ang mga gulay na ito ay naglalaman ng vitamin C at K, at ang mga mineral na iron at calcium. Mayroon pang antioxidant para sa ating katawan. Ang pagkaberde ng madadahong gulay ay nakakatanggal ng free radicals sa ating katawan. Maswerte tayo sa ating bansa na maraming madadahong gulay na pwede nating idagdag sa ating halaman na panggagalingan ng natural na pampalakas ng katawan tulad ng bitamina at mineral. Sa pag-uumpisa ng gulayan ay nakakaengganyo na makaani kaagad at matikman ang bunga ng ating pinagpaguran. Ang solusyon? Magtanim ng mabilis tumubong halaman tulad ng madadahong gulay habang hinihintay na magbunga ang iba pang tanim. Ang madadahong gulay ay kabilang sa mga madaling itanim. Narito ang mga madadahong gulay na gustong-gusto nating kainin: pechay, kangkong, mustasa, kulitis, at lettuce. Ang mga ito ay pwedeng kainin ng paglagpas ng 30 araw matapos itanim. Saan ba pwedeng itanim ang mga madadahong gulay? Ang mga ito ay maaaring itanim sa alinmang lugar ng ating bahay, tulad ng bubong, barandilya, balkonahe, labas ng bintana, sa tabi ng bakod o pader. Ang karamihan ng madadahong gulay ay lalago sa bahagyang araw lamang. Kahit anong espasyo ang mayroon tayo, kailangang matugunan ang tatlong ito: araw, lupa, at tubig. Suriin ang sikat ng araw sa inyong lugar. Ito ay pwedeng harangin ng gusali, malalapit na bahay, puno at iba pa. Piliin ang pwedeng itanim base sa sikat ng araw. Naka-highlight dito ang kailangan na sikat ng araw para sa madadahong gulay. Ang laki ng lalagyan at ang pangangailangan ng lupa ng gusto nating itanim ay kailangang isaalang-alang sa paghahanda ng lupang pagtataniman. Kung ano man ang napiling lupang pagtataniman, kailangang tandaan ang mga mahalagang katangian ng lupang pagtataniman. Kailangang nakahawak ng tubig, nakabibigay ng sustansya sa halaman, at walang dala-dalang sakit. Sa larawang ito, makikita ang buong proseso sa paggawa ng magandang lupang punlaan. Ang halo ay dapat mabuhaghag ngunit nakahawak ng lumalaking halaman. Panuuri ng aming webinar episode number 2 para sa detalye kung paano gumawa ng magandang lupa para sa ating tanim. Mayroong dalawang pamamaraan para maitanim natin ang buto ng madadahong gulay. Ang isa ay ang pagpupunla sa maliit na lalagyan o punlaan, tapos ay ililipat tanim ang punla sa mas malaking lalagyan pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw. Pwede din naman itong itanim ng diretso sa permanenteng lalagyan ng tanim. Pagkalagay ng lupa sa egg tray, kupian ng konti sa lalagyan ng buto. Isang paraan para maayos na paglalagay ng maliliit na buto ay sa pamamagitan ng tiyanik. Ilagay ang buto at takpan ng konting lupa. Diligan ng magaan na spray ng tubig upang hindi gumalaw ang buto. Pwedeng gumawa ng magaan na sprayer sa pamamagitan ng pagbutas
ng takip ng bote. Itabi ang egg tray sa lugar na nasisinagan ng araw, at least 4 na oras sa isang araw. Diligan ng 2 beses isang araw at huwag lalampas ng 4:00 ng hapon ang pagdidilig. Ang punla ay pwede nang ilipat sa mas malaking lalagyan pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw, o kung mayroon na itong 3 totoong dahon. Makikita natin dito ang itsura ng punla pagkatapos ng 7 araw. Pechay ay nasa kaliwa at kangkong naman sa kanan. Pwede na itong ilipat tanim pagdaan ng ilan pang araw, or kung mayroon na silang 3 totoong dahon. Pwede ding itanim ng diretso ang madadahong gulay sa permanenteng lalagyan. Kahit anong lalagyan ay pwedeng maging munting hardin ng madadahong gulay. Kailangan lang masuportahan ang halaman kung malaki na. Maaari din ang plastic cups, ngunit baka kailangan ng dagdag suporta para mamalaging nakatayo pag malaki na ang ating tanim. Mag-umpisa tayo sa kalidad ng lupang punlaan. Punuin ang lalagyan hanggang 1 o 2 pulgada mula sa taas ng lalagyan upang hindi lumabas ang dilig at buto. Dagdagan ang lupa habang tumatangkad ang tanim. Maaari na tayong magpunla ng buto. 1 buto lang sa isang lalagyan ng di kalaliman. Takpan ng konting lupa at mag-spray upang mabasa ang lupang pinang-ibabaw. Sa mas malaking lalagyan, pwedeng magpunla ng ilang buto. Mga 4 na pulgada ang pagitan. Itong lalagyan ay pwedeng 3 buto. Ilagay ang buto ng mga 4 na pulgada at takpan ng konting lupa at tapikin. I-spray ng marahan upang hindi gumalaw ang buto hanggang lumabas ang punla. Panatilihing basa ang lupa, huwag nang magdilig paglagpas ng 4:00 ng hapon. Pag-usbong ng punla, bawasan ang dalas ng pagdidilig, pero mas laliman ito para mag-ugat ang punla. Siguruhin na naaarawan ng mga 3 hanggang 4 na oras kada araw ang ating mga tanim. Minsan sa isang linggo, diligin ng organikong pataba tulad ng fermented plant juice or FPJ upang gumanda ang tubo, at fish amino acid o FAA para bigyan ng nitrogen ang ugat. I-spray ang Oriental Herb Nutrient o OHN para iwasan ang peste. Ang paggawa ng mga organic fertilizer concoctions ay mapapanood sa Vegiskwela Webinar Episode number 3 sa aming Facebook page o website. Ang madadahong gulay ay maaari ng anihin mula 25 hanggang 30 days mula pagpupunla. Sa larawan sa kaliwa, makikita natin ang lalagyan at lupa na handang tanggapin ang punla. Sa kanan, makikita natin ang punla na nilipat noong 12 araw ang nakalipas mula tinanim ang buto. Pagkalipas ng karagdagang 18 araw mula sa pagkalipat tanim, pwede nang umani ng malalaking dahon at iiwan ang tanim na patuloy pa ring lumalaki. Ito na ang ating gantimpala, sariwa at masustansyang madadahong gulay para sa pamilya at hapagkainan. Gawin nating gawain ng buong pamilya ang paghahardin. Tandaan, ang pamilya na sama-samang naghahardin ay sama-samang kakain ng masarap at masustansyang pagkain. Salamat sa panonood ng aming webinar. Sana'y marami kayong natutunan. Para makakuha ng balita tungkol sa mga panibagong paksa, please like and follow our FB page, East West Seed Foundation PH. Para makilala ang iba't ibang binhi gawa ng East West Seed, pa-download ang Crop Wiki EWS app sa Google Play or Apple App Store. Maaari nang bumili ng East West Seed online COD sa official East West Seed Lazada store. Hanggang sa muli!